So, hello guys! Welcome sa aking channel. So, ngayong araw, ang vlog natin ngayon is ano nga ba yung mga requirements or mga documents na kinakailangan nyong i-prepare kapag pupunta kayo dito sa UAE para magtrabaho or maghanap ng trabaho. So, first, dito sa United Arab Emirates, ang requirements ng government dito is kapag nakarating ka na dito at nakapaghanap ka ng trabaho, meron silang mga category na requirements bago ka maging temporary residence dito. And once na makapaghanap ka ng trabaho, before ka mabigyan ng residence visa, ang kailangan ng government dito is, kailangan syempre physically fit ka. Kumbaga, wala kang, communicable disease. Like yung, wala kang HIV or tuberculosis na history. Kasi, hindi ka makakapasa sa medical and yun ang one of the requirements ng government. Hindi sila kasi kagaya dito sa Pilipinas na pinagbibigyan yung mga ganong yung mga history mo, hindi masyado silang sensitive dito kapag ka nag-hire when it comes to medical. Kasi, like example, kung mapapansin nyo, yung mga sa agency, this is additional information lang. Kasi maraming nagtatanong sa akin usually sa vlog ko before na hindi ko na nasasagot dahil sobrang busy ko. Marami kasing nagtatanong nito sa vlog ko na bakit daw yung ibang agency sa Pilipinas kailangan nilang mag-medical at the same time kailangan pang mag-medical dito. So actually, as far as I know and as per my experience as a public relationship officer here sa company namin, actually dapat ang medical sa Pilipinas hindi na siya ginagawa. Kaya lang, kung kayo ay under agency at, kung kayo ay under agency na i-hire talaga, actually, ginagawa yan ng agency just to make sure na hindi masasayang yung expenses na gagawin ng employer para sa kanila. Kasi dito sa UAE, kapag ikaw ay maghahanap ng work or nakahanap ka ng work, make sure na pasado ka sa medical kasi nagme-medical mismo yung government dito sa government clinics. Kumbaga, yan ay under ng government. So, kailangan maipasa mo yun para mabigyan ka ng residence visa. Like example, nakakuha ka na ng work, tapos yung company mo, prinasis na yung visa mo, from the beginning, prinasis na nila yung visa mo, na-issuehan ka ng employment visa. Kasi pwede ka makahanap ng trabaho dito at pwede ka makatrabaho at pwede ka mabigyan ng employment visa. Pero, yung employment visa na yon kapag naibigay sa'yo, kasi from tourist visa, i-change nila yung status mo ng employment visa para maging legal ka dito na makapag-work. Ngayon, ang mangyayari nun, kapag ka nakahanap ka ng work at binigyan ka na ng employment visa, hindi pa yun 100% assurance na pwede ka na talagang ma-hire or pwede ka nang maging permanent employee dito sa kumpanya na papasukan mo. So, meaning, kailangan bago ka maging permanent employee ng isang company, kailangan makapasa ka muna sa medical na gagawin mo dito sa government ng UAE. At yun ay ginagawa before ka bigyan ng residence visa. Kahit na meron ka ng employment visa, kapag hindi ka nakapasa sa government ng UAE, sa medical nila, at hindi ka physically fit, ikaw, kung ano man yung employment visa na binigay sa'yo ng company mo, madidisregard yun dahil hindi ka rin naman nila makukuhanan ng residence visa. So, ano mangyayari kapag hindi ka nila nakuhanan ng residence visa at kapag binibigyan ka lang nila ng employment visa? Kasi yung government dito sa UAE, masyado silang mahigpit when it comes to medical. Kaya,
yung mga nagme-medical na dyan sa Pilipinas, kapag under ng agency, it doesn't mean na yung medical na ginawa nyo dyan sa Pilipinas is valid siya dito sa UAE. Kasi after nyo pong mag-medical sa Pilipinas, magme-medical po kayo dito. At yun ang pinaka-final na kailangan maipasa nyo sa government ng UAE. So, yan yung unang-unang kailangan. Dapat, physically fit ka, wala kang mga communicable disease. Tapos, ang pangalawa is yung requirements. Kung ikaw ay bachelor's degree or high school degree holder, ikaw po ay, kailangan mo pong kumuha ng apostle, which is, yun ay, i-request nyo sa school nyo, na magre-request kayo sa school na ipapa-certify through copy nyo yung diploma and transcript of records nyo. Kasi, bakit nire-require yun? Bakit nga ba nire-require yun ng government dito sa United Arab Emirates? Kasi meron silang, ang United Arab Emirates, meron silang job list profession na nakakategory doon, yung from level 1 to 5, nakategory doon yung profession na kailangan ng degree certificate. Like example, pero kung ikaw ay hindi nakapag-aral ng high school or college, it doesn't mean na hindi ka makakahanap ng trabaho dito. Dito po sa UAE, walang discrimination dito. As long as, yun ang kagandahan dito sa UAE. Kasi alam nyo ba, na kahit ikaw ay high school graduate, pwede kang makapagtrabaho dito sa opisina. So, as long as ikaw ay may knowledge, may power, at unlimited ang iyong skills, kumbaga ikaw ay matalino, maraming pwedeng gawin, magaling ka sa computer, walang imposible kahit high school graduate, kahit high school graduate ka, possible ka makapaghanap ng trabaho sa office, basta meron ka lang lakas ng loob. So, may ganon, meron kang lakas ng loob at magaling ka magsalita pagdating sa interview. And, syempre, hindi lang galing sa pagsasalita, pati na rin sa kung paano ka magtrabaho. Make sure na kaya mong panindigan yung nakalagay sa CV mo. So, yun yung kagandahan dito. Tapos, pag, kunwari, elementary graduate ka naman, pwede ka pa rin naman makapaghanap ng trabaho dito. So, ganun ang kinaganda dito sa UAE. So, yun. Yung pangalawa is yung, degree certificate mo. Pero kung wala kang degree certificate, okay lang naman yun. Basta, make sure na kapag hinire kayo ng company, make sure na i-inform nyo sila na hindi kayo college graduate or hindi kayo high school graduate, elementary lang kayo. Kasi, hindi dahil sa i-discriminate kayo ng company, but that is one of the requirements kapag magpa-process sila ng visa. Kasi kailangan malaman ng PRO, ng Public Relationship Officer, and ng employer kung ano ba yung category or job profession na ibibigay nila sa inyo. So, yun kung bakit kailangan yun ng government at kailangan yung i-process yun bago kayo umalis ng Pilipinas. So, hanggang doon na lang muna kasi masyado na tong mahaba. Ang haba ng vlog ko, no? Pero, yun yung pinaka-explanation kung bakit pag pupunta kayo dito at nagpa-plan kayong maghanap ng trabaho sa UAE, yun ang kailangan yung maipasa at kailangan yung ma-process na document. So, sa susunod naman na ulit na information yung iba, siguro yung susunod na mga information na ibibigay ko sa inyo is kung paano mag-process ng visa, ano yung mga ginagawa ng employer, magkano yung gastos, and sana kita-kits sa susunod na vlog. Bye!